Magandang hapon sa lahat. Ito po si Herbert Curia, author at promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggo ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang mabuting balita o kaligtasan ay para sa lahat. Ay, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa bagong tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesus. At ayon po dito sa mga taga-Roma Kabanata 10, at kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang inilunan at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma 5, 20 at hanggang 21. Ito ang mensahe. Ang hangat ko'y ipangaral ang mabuting balita sa mga dakong hindi pa kilala Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan ba, kundi ayon sa nasusulat, makakikilala ang mga hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya, makauunawa ang mga hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Patuloy po natin kay Apostol San Marta, 16 talatang 20. Ito po ang mensahe. Umayo nga ang mga alagad at haral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang sa pamamagitan ng pangyarihan gumawa ng himala na pinagkakaloob niya sa kanila. Patuloy ko natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talata 9. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesu Kristo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito Kabanata 2, talatang 11. Ito po ang mensahe. Sapagkat iniwas ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ating pong pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo at Espiritu Santo. Gayon din ang ating banal na Panginoon. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo at sa Santuin sa banal na Santa Maria. Maraming salamat po at ngayon naman ay aking paliliwanag ang mga mensaheng ito mula sa tema na ang mabuting balita o kaligtasan ay para nais po ibabatid o nais na ating malaman na dahil sa banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo na yung kaligtasan na kagadahan na sinayag sa pamamagitan ng anak o ng Panginoon sa Kristo ay para sa lahat. Walang itinapangit. Kaya ito ay lahat ay may pag-asa na magkaroon ng kaligtasan. So lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos para makaisang muli sa kanyang pag-aaribang noon o sa Diyos. Ngayon ay ang ating banal na Panginoon sa Kristo ay mula na kanyang ipangaral ito ay ipinapalaganap niya sa buong mundo mula doon sa mga apostol at doon sa kanyang pinayo para maabot yung lahat ng dako at maging alagad niya at ang Panginoon Diyos at sa banal na Panginoong Yesu Kristo. So ang ating yung mga apostol at mga simbahan tinayo niya, yung lahat ng mga apostol kaya St. Paul ay kanilang binuo ng devotion sa bahay para maabot nila yung buong mundo hanggang sa ngayon. At ito ay nagbunga ng lubos yung bawat bansa. Yung tayo nasahan, kulang-kulang na 200 taon. Naabot naman yan ang ating simbahan at pinagmaabot yung bawat mga bansa, yung bawat mga rural area. May mga parap lang yan. So maraming misyonaryo tayo
na inabot yung bawat mga yan. Kagaya ng San Pablo, inikot niya lahat yung malapit sa ano, sa Jerusalem, mula doon sa Israel, yung lahat ng mga bansa doon inikot niya hanggang doon sa Espanya, Roma, hanggang sa makarating nga rin sa atin yan. So, isa siya sa mga malagad o mga sugo para sa mga kaiba't ibang bansa o tinatawag sa Bible na Hintil yun, mga foreigner ng Israel. So yun sa Israel, mayroon nakatalaga yung foreigner ng Israel, yung mga Hintil na tinatawag ay inabot ni ano, ni San Pablo at saka ni San Pedro. So ngayon, iba't ibang mga alagad na sinuko para sa mga Hintil. So nakapagbuo sila ng simbahan at sinunod nila. So ngayon tayo ay para magkaroon ng kaligtasang lubos ay hindi basta tayo natubos ng banal na Panginoon Kristo para tayo ay ligtas na agad, kundi para maligtas tayo ng lubos, kinakailangan pakinggan natin yung salita. So kaya nga pinalaganap ng Panginoon Diyos yan para lahat ay makapakinig at makusunod doon sa kanyang kalooban. So kaya may pag-asa kang maligtas mula doon sa pakinig. Kasi kung hindi ka maaring hindi mo masunod yung kalooban ng Diyos. So kailangan may guidance siya, ibig sabihin na tuntunin na susundin mo. Para ano, 1 to 10, ganito ang step. Kapag hindi mo nasunod yun, maaaring ikaw hindi maligtas o maaaring ikaw maligtas. Lalo na kung wala kang guidance sa 1 to 10. So baka maaaring umikot. So maliban doon sa sinasabi rin ng mabuti, yung mga talagang hindi talaga maaabot ay mula doon sa tuntunin ng pamilya. Kung paano mabubuhay sila. Kung paano ba nabubuhay. Siyempre dapat mabuti rin yung pamilya yun. Hindi masama, di ba? Kung masama yun, ay hindi naman po pwede silipin na kaligtasan sila. So mayroong mga, halimbawa, sinasabi na, halimbawa, mayroong mga IP sa malayo. So mayroong mga ano yan, mayroong pamayanan yan. So may panutunan ng mabuti rin niya, siyempre doon sa kanilang samaan. So yun ay, kapag nakasusunod ka, maaaring mayroong kaligtasan. But ngayon ay naabot na yung mga gano'n, yung mga IPs lahat. At maging mga komunidad na malayo na mas hindi gano'n ay naabot na ng ating missionary para maging pag-asa at hindi lamang basta na abot yung mga pinili nila makaunlad yung bawat mga nasa parang ng binibigyan na edukasyon at iba't ibang mga kabubuti ng bawat mga bansa mula sa gabay ng mga social services, etc. So yun, kaya para tayo ay yung pinagkaloob sa atin na tayo ay magkaroon ng kaligtasan, so makinig tayo mabuting balita. So tingnan natin ito sa mga nagpapahayag at tayo ay makisimbahan. So tayo mag-simbahan para tayo ay patuloy na magabayan at magkaroon ng kaligtasan. Yun yung proseso na dapat natin mangyari sa atin na tayo ay hindi lamang basta makikinig at gagawin yun. Dapat nakikisa rin tayo sa simbahan kasi yung simbahan ay may mga sakramento na kagaya halimbawa yan. So kailangan kasi kapag yung binyaga at saka yung sa tubig at saka sa spirito, kailangan mabinyagan ka para ikaw ay doon ang simula ng kaligtasan mo. So sa binyag, at ikaw sa simula ng pananampalataya, kailangan malinis ka muna and then mananampalataya sa dulo. So ganun yung proseso. At hindi basta makikinig lamang at ikaw ay susundin mo yung halimbawa susundin mo ng ganun yun. So ngayon ay dapat ay mayroon yung bautismo wala din sa pakikinig at pagtalima ng Biblia. Kasi may prosesong ganun yung ating mananampalataya. Kaya yun ang pinakamabuting gawin nung mga hindi pa nakahadlan at hindi pa naniniwala ayaw pang naniwala. Kung halimbawa napakinggan nyo ang ating pagbabahagi, so kayo ay manampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo, kayo ay sa pakikinig na ito ay hindi lamang dito dapat ito nagsisimula sa inyo, kundi dapat
ay yung sinasabi mag-ano ka papasok, makikisa ka dun sa simbahan, ano, yung sinasabing aanin ka sa simbahan. So ikaw dapat ay kaisa ng simbahan, and then doon ka bibigyan ng sakali. Doon na magsisimula yung pagtalima mo sa kanila. Pinakamaganda. So ngayon, kung yung nagagawa yun, susunod ko pala mo, dapat magawa mo yun. At para yung lubos na ikaw ay magkaroon ng kaligtasan ng kapwa. At yung mabuting balita ay hindi ka lamang sa kaligtasang spiritual, ito magdudulot ng kabutihan sa bawat isa, kundi sa pamumuhay na ito, magdudulot ito ng aking kabutihan kung nasusunod na ating ito. Sapagkat unang-una, buhay at binibigay ng mabuting balita ng Panginoon sa Kristo, so tayo ay hindi gagawa ng masama, lalong-lalo na mga kapinsala ng buhay. So ibig sabihin, tayo ay mapayapa na nakapamumuhay sa pagkamahal natin yung buhay natin dahil sa pananampalataya. Ilang yon, marami pang iba na kabutihan at pagmamahal na magagawa natin isa. So ito ay hindi lamang sa individual na para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, kundi magdudulot ito ng kagandahan sa ating bansa o isang komunidad, lalo pamilya, kung may pananampalataya. So yan ang pinakamaganda. At sa pagkakaisa natin ito, tayo ay may mahusay na patutunguhan sa lipunan na walang hanggan pagdating ng pagkita. So sana muli ay kayo ay nagabayan na naman ng Bible promotion, ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay mula sa pagbabahagi natin ng mabuting balita o salita ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, at kayo ay magabayan sa kaligtasan ng spiritual. Mahikayat kayo sa pananampalataya at pagtalima. At tayo dumadalangin din ng gabay ng ating banal na Santa Maria at nagpapasalamat sa Kanya sa paggabay niya sa atin at ng Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo ng kanyang mga iba't ibang mga gabay at pagpapala sa atin at bigay ng pagpapala, lalong-lalo na sa paggabay ng banal na Santa Maria para gabayan tayo sa pagbabahagi ng kanyang salita. Iba't ibang mga gabay sa atin. Sana kayo maliwanagan sa inyong mga tahanan mula dito sa ating pagbabago ito at yung pagtalima ng mabuting balita. Kabayan kayo ng Banal Santa Maria at ang Panginoon sa ating pagbabahagi ito at ating pananampalataya. At kayo ay mga pananampalataya na lubos sa gabay ng ating Panginoon Diyos Santo. Makamit nyo ang kaligtasan spiritual at mula pang araw-araw na buhay ay makamit nyo yung nais ng ating Panginoon. At muli ay doon sa opportunity, patuloy natin iligaya ang bawat mga religion na tayo magkaisa. Unawain natin ito upang ito ay hindi magkaroon ng mga sigalutan at hindi ito kakaulo ng religion na naging sigalutan at digmaan sa iba't ibang parte ng mundo at bawat mga bansa o mga komunidad. Pagkot ito ay nakahingayat ang intermediunity ng unawaan sa bawat mga ng kapayapaan, pagmamahal at mabuting aral ng ating daan. Naiwasan yung mga digmaan sa bawat at iba ito yung pagkakaisa. Magkaibagan tayo ng pananiwala, palagaya at way ng ating salita. At muli, doon sa CBCP and Vatican Church, maniwalagan kayo patuloy niyo pagkaisahin ng isang katawan mula bansang Pilipinas tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayo na nanampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria. Maliwanagan ang ating gabay na tayo ng kaliwanagan niya sa pagbabahagi ng balita at maliwanagan kayo. Kayo may gayat sa ating pagbabahagi ng pagtalima ng mabuting balita. At magkaroon kayo ng mga pag-aaral sa angkasan. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at mabuting balita at mamahala kayo ng mabuti. Tuwid
tugunin niyo yung karapatang pantao, mahala kayo ng may patas ng justisya. Hindi lamang mula sa bansang Pilipinas, lahat ng mga bansa at lalo na yung at maliban dyan yung aming protokol na pamahalaan, kayo yung at mamahala kayo ng mabuti, matubig, at tugunin niyo yung karapatang pantao. Hindi yung ating lokal na enforcement. At doon sa aming lokal na parokya, nakapagayod kayo, di ba yan sa pamilya, at paliwanagan kayo, at patuloy niyo pagpupulurin yung mamamayan na may Banta Quezon sa mananampalataya sa ating Panginoon sa Pilipinas. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless.